Guys, makikita nyo dito na ito yung interface ng RFID natin once na-login natin yung store code natin, store user natin. So makikita nyo dito na kailangan naka-fully charged din dapat yung ating scanner bago natin gamitin. So para mag-proceed tayo sa inventory, click nyo lang yung store inventory. And then makikita nyo dito, lalabas yung stock take schedule natin na create ni Finance. So, i-click nyo lang yan. Dito magkakaroon ng new interface, inventory order details. So, ito yung i-refresh natin para mag-create tayo ng new document gamit ang RFID natin. Makita nyo dito, i-select nyo yung combine if meron tayong adult and children na item. So, lalagyan natin din ang task name, so which is yung document number natin, and then create. Once nyo na-create na yan, makikita nyo yung new interface is yung start inventory. Dito, i-click nyo lang din yan para mag-proceed tayo sa reading na ng barcode. Yang naka-blue na yan, so dapat natin i-adjust yan once na sobrang sikip ng area, or mas accurate din kasi ang mas short. Kasi mas ma-i-scan nyo ng maayos, hindi niya may-scan lahat yung nasa tabi nyo. So, kung ano lang yung malapit sa inyo, yun lang yung may-scan. Para mas madali natin ma-check yung hindi pa natin na-i-scan. So, once na nagre-reading na kayo, makikita nyo dito yung mga na-scan natin na item. So, dito, pumasok na yung mga scanned item natin. And then, same rin dito, yung mga variants natin, makita rin din natin yan. Pwede rin natin yung i-view kung ano yung mga barcode na kulang. Same rin dito, SKU find code. So, makita nyo dito yung kulang na barcode. Pwede nyo makita dito sa ating RFID. And then, yan. So, dito yung classification ng barcodes na hinahanap natin. And then, dito, i-click nyo lang yung save. Once na natapos na natin yung scan yung barcode, mga RFID, and then back. So, once na back natin yan, dito na tayo, submit. Once na na-click yung submit, puproceed na yun sa stock take na stock take. So, ngayon, ipapakita ko yung sample videos para may reference kayo sa pag-i-scan ng item. So, ito yun. 效率会更高一些，因为它是像贴纸。 Hindi nagbo-bounce back sa metal. So, ito rin. Pag yung ito-scan. Okay. And then dito, para make sure natin na yung mga item is na properly scan. Dito, kailangan ingat natin yung task kasi nagbo-bounce back yung radio frequency once na may metal sa ilalim or may metal na kadikit yung item. So, yun lang yung short video natin. Thank you. Sana makatulong itong video. Next is may video ako for sa uploading ng item.